kinumpirma na ng Philippine Navy ang presensya ng dambuhalang Chinese ship sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dumaan ang naturang barko sa Ayungin Shoal kahapon. Sa kasalukuyan ay patuloy aniya ang ginagawang tracking ng Armed Forces of the Philippines upang matukoy ang kilos o takbo ng tinaguriang monster ship. Tuloy din aniya ang pagmamanman sa galaw ng iba pang mga barko ng China na ginagamit ng People's Liberation Army Navy, CLAN, at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Batay sa huling impormasyon kahapon, natuntun ang dambuhalang barko ng China sa Mischief Reef na nagsilbi ng gerahe, o pinamamalagian ng dambuhalang barko, kasama ang iba pang malalaking barko ng China. Gayunpaman, tinukoy naman ito ng AFP official bilang normal pattern, at walang nakikitang kakaibang pagkilos sa mga naturang barko. Ang pagbabalik ng dambuhalang barko ng China sa WPS ay ilang araw lamang mula nang ito ay nakitang umalis sa lugar. Sa pagbiyahe ng naturang barko, nakita itong dumaan sa 12 maritime feature ng Pilipinas sa WPS. Kahapon ng una nang kinumpirma ni US Maritime Security Expert Ray Powell ang pagbabalik ng naturang barko sa WPS. Hindi pa yata na-recover ang buong video. Ihahanda natin, footage lang siya, ang ipinapakita. These are actual video footages and pictures collected during the time na inaresto sila sa Toro Campo, if I'm not mistaken. Yan, si Franz Castro. Ito ma'am ay Attorney Marlon. Yan yung pinapa-dismiss nila Carlos Zarate. 2018 yata ito nangyari, if I'm not mistaken. November 2018. Itong gusto nilang ipa-dismiss, so kita nyo, kinoconfront sila dito ng, can we have the audio? Para kahit sila mga briefly lang. pasang-sisiw. Sige. Sige, babalikan natin. Abot mo, tama na Ayan na. ang paggamit sa amuan. Maayos lang nag-alto mo smoking. Suportahan ang mga natibo. Di rin dyan sa mga bata. Di rin pa ba kung ito nawa may giras bukid? Kaya pa na mga bata dito. Uy, giras bukid. O di mo saka ang idios, walay kasamok sa bukid. Ingat kami. Sa tinudan ako, nag-amot na kong 73 years giras bukid. Pero wa kakadara. Gihirong lang namo kani adto pa. Wa na gidaran mga bata. Unya karon na anak ko di panayaw nga gikas ubos. Ang panayaw diri sa amo gikan sa bukid. Di namo hudton ang dili hudton ang mga bata. Pati ang pamilya, tanawa karon. Na dito mga tao. Ay kun ninyo ang nag-adto saran kailan ako nagtanan. Pero alam ko walang ko nagsaba. Kayo man ka, tanawa. Naanay mga advertise sa radyo nga sayaw-sayaw ang mga naitibod to kang mangayo o suportas na inasod. Hibaw anamok na sa ato pa ang among muna-una ibaligya ang tribo namo. Naanay sa ato ninyo dali kaparo, dili makaabot ang mga nitibo. Unya karon hinon, maabot ng sabaw. Dili na pwede. Nangunga ba mga bata sa lain-lain grupo? Wala. Makaadto mistagong kung na-invitation sa kuha dito, governor. Pero dili mo imbita, dili mo adto. Mura na makirilimos ang taga-bukid, dili pwede. Manikamot magdanit mo magtrabaho aron makataon ang mga kabataan sa bukid. Karoon lang nga panahon nga pagsulod dito na isamo. Kaya pagkagabi maayo ang Indios, may istorya sa mga bata. Pagkagabi o di mamakwit, nai armado mo saka. O sa mana, may magnangit-angit away. Wala man Interpret sana, kung lang ikaw mong interpret. Wala man nangitag away ang mga nitibo. Sutian mo, walay mo saka nga sundalo o wala ang sapikas. Tingnan mo, sa tinuod lang. Unya, maudi ay nagipatay ang ato. Ayon, mga kababayan, Attorney Basantog, Ma'am Lorraine. Si Bay Pilar po, mga kababayan na nagsasalita dyan. She is one of the respected tribal chief at considered na mayor ito, alkalde ng Talaingod communities ng mga katutubo sa Davao del Norte, sa Talaingod.
Attorney Busantog, Ma'am Lorraine, tinumbok mismo ni Bay Pilar at ng mga tribal council leaders nila na ang grupo ni Satoru Campo at Franz Castro na nagpapakilalang NGO at mga party list at nagdadala ng kung ano-anong kunwaring serbisyo ang pinagmumulan ng kaguluhan sa kanilang komunidad sapagkat sila ay dugtong ng mga armadong umakyat at pumapasok sa mga baryo sa lugar ng mga katutubo sa Talaingod at paligid nito. Eric, Attorney Busantog, sabi ni Uni Wells no, sa chat natin, dapat makita yan ni Secretary Angara na una na nakapag-meeting si Castro imbes na kay VP Sara. Correct. Kailangan pakita natin yung video na yan kay Senator Angara para malaman niya kung sino yung nagpapanggap At pupuntahan din natin siya, ma'am. Yeah. We will go there at i-discuss namin ito nila, Ma'am Lorraine, and we will invite Attorney Busantog. And kung makakuha kami ng representative from Mindanao mismo na MEPSIL. We will do that. Yeah, thank you for the netizen. Attorney Busantog, your reaction before we shift to another topic. Ang daming laman ng sinabi ni grabe. Pilar. Unang-una sabi niya, hindi namin ugali yan. Saka hindi pwedeng Ano yung hindi nila ugali? hindi ugali na Naglilimos. pumunta ka doon para mag-rally. At That's mamalimos. number one. No? Mamalimos. Pangayaw sabi niya, I think pag dinala mo, inalis mo ang mga bata sa lugar, sa kanilang lugar, pangayaw, I think if I understand it correctly, parang that's an invitation to war. Yeah. So, that's a part of their culture. You can never do that. Sabi rin niya na 73 years old na siya na nasa bundok. Pag walang kabila, walang away. Walang akit na sundalo. Tama. Pati yung asawa niya pinatay. Pinatay. Hanggang ngayon, hinahanapan ng hustisya. So, ang sabi niya, alam naman niya, dadalhin na naman yung mga bata para picture-picturean tapos ibibenta. No? Ibibenta kami mga tribo para makakalap kayo ng mga donations. Correct. And sinabi niya, kayong mga kabila, di ba? So, nirintang niya ba sina ano? No? So, dapat nating kasuhan si... dapat natin mang kasuhan si Bay Si Bay Pilar? Oo. Oo. Kasi sinabi niya, kayo sa Toro Campo, kayo nasa kabila. At sinabi niya kasama ng mga armado sa gabi. So, filean ba natin ng writ of amparo si Bay Pilar? Si Bay. Yan ang totoong mukha ni Franz Castro. Yan. Senator Angara, ha? At sa mga taga-DepEd, ito po si Franz Castro, ha? Ang nagpapakilalang de facto DepEd Secretary, ha? Kasi ipinipilit niyang sarili niya na DepEd Secretary din siya, although ang designated si Angara. Pero may tanong si Atty. Busantog sa kanya, yan ba ang kagustuhan ng katutubo na dalhin niyo para gamitin sa rally, sa pundo, at mamalimos sa internasyonal, sa mga NGO nyo, at pagkagabi ang mga armado nyong grupo umakyat at nagbabahay-bahay para mag-recruit? Go ahead, Attorney. Yes. This is the case that they want to dismiss. Yun, na And they're pinapadismiss saying na nila. ito ay trump-up charges. So, I don't know kung saan nanggagaling yung kapal ng mukha Kaya nila nga, na kapal ng- andyan na yung evidence tapos sabi na trump-up charges. No? And the fact that they are willing to lie. No? Kahit alam nila, andyan yung kahon-kahon na ebidensya, yan yung social media na lumabas yung video kasi it's already authenticated eh. And then sabi na trump-up charges, I don't, hindi ko alam kung saan talaga naghuhugot ba ng kapal ng parang they have no sense of humanity na. Yeah, that's the term. Ma'am Lorraine, And then, final aspect for this. Yeah, I like so much what you pointed out, Attorney Busantog, no, yung what Bay Pilar said na hindi kami ganyan, hindi kami yung kung anong ginawa ninyo sa amin na pinapapunta ninyo kami sa rally, suot ang sacred, sagradong tribal attire namin at rally-rally. Hindi kami ganyan. At hindi kami katulad ng ginagawa ninyo sa amin na pinapapost nyo kami na para kami mga pulube para makapag-racket kayo, makapag-extort kayo sa Europa at kung kani-kanina na nakakaawa kami kasi kami ay may mga dignidad kami. No, yan ang ninanakaw ng CPP, NPA, NDF sa ating mga kapatid na katutubo, yung dignidad nila. Gusto ko yung sinabi ni Attorney Busantog na atatalino kaya ng mga yan. You know, in my best version of myself, I am an IP. Kasi they know how to communicate with nature. They're very peace-loving. They're very united. This is what I love about them. Correct. So, Ang tawag namin dyan, ma'am, nandun pa ako sa kabila, organic intellectuals. can you explain though, Eric, no? Can you explain? Hindi. One more. Can you explain after that, no? Why are they doing this? Okay, that press con. Thank you, ma'am. Nung nandun po ko sa kabila, sa CPP, NPA, NDF, ang mga IP po ay considered namin yan, lalo na mga tribal chiefs nila at ang kanilang mga council of elders na mga organic intellectuals. Ibig sabihin po, they are not formally schooled, but the experience and their knowledge of environment, of community,
of human nature Yeah. ay napakalalim. Yes. That you don't have to bring them to school for them to give you knowledge. Yeah. So, organic intellectual ang tawag namin. They're very respectful. Very respectful Yeah. at very observant. Very Yeah. keen mag-analyze, mag-observe. Kaya nga nagagamit sila sa guerrilla warfare. Terrain analysis, terrain observation, enemy movement, at mga pagbabago sa mga hugis ng halaman, mga dinaanan ng sundalo. Napakatalas na mga yan pag yan ang kasama mo. Hindi ka mawawala. So, nagagamit talaga ng CPP, NPA, NDF. Din sa tanong ni Ma'am Lorraine, bakit ginagamit sila as priority recruitment? Also in- the press con, ha? as a Yeah. press con. Para ipakita na parang sila ay palaging inaapi at pinagsasamantalahan ng estado, ng gobyerno at ng mga nasa poder. Kasi sila ang napakagandang optics. Kasi totoo naman yun eh. Except the Rodrigo Duterte period na nagkaroon ng seryosong pag-atensyon sa kanila, talagang sila ay pinabayaan. Nagagamit lang sila sa panahon na kailangan silang ipakita, kunwari, sa mga proseso ng konsultasyon, sa proseso na may mga foreign interest na lumalapit, o kaya may mga NGO na gusto magpabida. Katotohanan yon. Pero iba ang ginawa ni Rodrigo Duterte. The program of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict took off from them. Sapagkat sabi ni Rodrigo Duterte, ang NPA hindi ito mabubuhay pag walang mga tribo at katutubo at mga pamayanan na nagagamit nila as guerrilla base and guerrilla zones nila. At itong ginagamit nila sa pakikipagdigma laban sa pamahalaan at pati na sa international movement. Sa tanong ni Ma'am Lorraine, kung bakit mahalaga yung press conference na ginawa ng mga CPP Urban Operative Sarati, Ocampo, si Franz Castro, sapagkat nakikita nila na ito ng pagkakataon with a weak president and the failure of governance very present at kinakanlong at kinakalinga sila ngayon na mga political na alipores ng gobyerno ni Marcos Jr., they are emboldened to take off para sila ay mabigyan ng leverage. Kung nakakalabas nga ang mga involved sa drug trafficking sa sindikato ng droga sa bansa like Leila de Lima at pinaburan ng mga grupo ni Marcos Jr., kami pa na kami ngang nagwasak sa mga kalaban nila, pati na sa SMNI, Kingdom of Jesus Christ, kay Pastor Kibuloy, at kina Rodrigo Duterte, hindi kami makakuha ng pabor. Mahalaga po yun for their survival and for them to be able to maintain yung kanilang recruitment at fundraising at palalabasin na sila ay nasa tama at mali ang gobyerno sa panahon ni Rodrigo Duterte. Yun My po. question. Yeah. What is the role of the Filipino people here? Kasi you're saying, kasi nung nasa NTFL ako noon, natutunan ko, sinabi ni PRRD noon, kung gusto ninyo ito matapos, 2 words, good governance, Good governance. magsilbi tayo. And now you're saying all of this as well, which is poor governance, which is what's happening right now, di ba? Correct. But what role does the Filipino people play in making sure that the CPP, NPA, NDF will never recover ever again? Ang mamamayang Pilipino... At this point, Yes, ma'am, despite this a point. government like that. At dudugtungan ni Atty. Marlon, mama, yung tanong na Yes, napakaganda. yes, please. Ang mamamayang Pilipino po, ang magsisilbing tagapagpigil sa gagawing pakikipagsabwatan ng gobyerno upang muling manumbalik ang kalaban ng bayan na atin ng pinalugmok at pinadapa. The people will now be the barrier between Marcos Jr. and the CPP, NPA, and for them to conspire to be able to rape and abuse our country. Sa gitna nila ang mamamayang Pilipino, sapagkat ang mamamayang Pilipino ay naimulat. At ang kamulatan na yan, na sinimulan po natin, ma'am, ninyo, na ating mga kasamahan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, hindi na po yan mawawala. So the people will be the force to prevent that kind of very skandalusong pakikipagsabwatan. Without the people there na mag-intervene, pwedeng mangyari ang gustong maganap nilang pag-dismiss ng kaso na ito. At iba pang nilang mga maniobra. Attorney Marlon. Oh, kasi hindi pa rin ako makamove on doon sa video. Kasi that's quite a long video. May statement ng isang leader dyan. Sabi niya, huwag kayong magdala ng maestra nyo dito. Do not bring your teachers here. Yeah. Meron niyang sinabi dyan na, I think sa latter part, isang tribal leader na lalaki, sabi niya, Lalaki. kasi pareho naman tayong tao. So, imagine those kind of statement. You don't have to say that. Because that's supposedly given. But that's how they feel. Kasi ito yung mga naging treatment sa kanila Yeah. ng mga ano. I think in the latter end, Sa dulo yun eh. yung isang leader natin na lalaki, sabi, huwag kayong magdala ng maestra nyo dito.
He's talking about the Salugpungan Salugpungan Schools. Schools. yes, Save Our kasi kung Schools yung, Network. Yeah, correct. tinuturo nila. Kasi parang baka inisip kasi nila na we are just speaking out of terms dito. Dito yata na part. Sa dulo. Ayan, Yan, ang oh. tribal chief nila. Yan. Kasi ang binabanggit ni Attorney Bosantog po at ni Ma'am Lorraine, to give context briefly, itong Save Our Schools Network at Salugpungan Schools, ang karamihan po sa organizers at mga maestra nila ay mga NPA recruiters din. In fact, si Chad Buok, ma'am, of Save Our Schools Network at ang dalawa niya kasama namatay sa enkwentro sa NPA, dyan sa Davao. Sila po ang mga pumapasok sa Talaingon. Yun ang binabanggit ni Attorney Marlon. What was your point, Attorney? Yan. Sige. Hindi kami takot mamatay kasi pinapatay niyo kami. I just want this video to be fully extrapolated to the sense na para marinig natin kasi ito yung matotoong boses nila eh. We don't have to tingnan. Yan. Alam mo, pipresent ko yan sa korte. Sige. Pipresent ko talaga. I-preserve namin ito, Attorney. Oo. And then we will dedicate a time for this. At tama ka, this is now a documentation of the actual atrocities of the CPP, NPA, NDM na kasama itong urban operatives nila. Attorney? Also, may I just sige, say ma'am, para something? maka- Yung tungkol sa Salugpungan Schools na yan, no? Yan, wait. Ito sige. siya. Okay. Let's try, Bay, one more time. This one. This one. Pasensya na. Sige, Pero- okay lang. Yeah, let's make that point. I want to... Sige, volume please. Istorya ninyo nga kuan usapan. Wala dili na kami gusto nga usapan pa. Kay daghan nang namatay sa amo ah. Kahit estudyante namo gipatay ninyo sa tao ninyo. Basta na lang na sa NGO mo na mupatay din sa amo ah. Babalikan namin ito, Attorney Bosantog, it's a promise sa ating mga kapatid at mga kababayang katutubo sapagkat magandang episode ito na talakayin. Very clear what he said. Yeah, what he says. Attorney, go ahead po for your summary point on that. I just want to reiterate kung sinabi niya. Ang mga estudyante namin, pinapatay ng mga Tauhan nyo. ninyo. That is what we are fighting against. And that's why we are speaking for our indigenous peoples because of situations like this. Hindi po ito gawa-gawang istorya lamang. These are the real stories on the ground. At yan yung gusto namin ipakita, ipaalala sa mga tao. Kasi ganito sa lahat ng travels natin, including nang punta ako din sa Hong Kong, and kanina lamang, people are saying na we like your anti-CPP advocacy kasi kami ng biktima. And they're opening up Yes. their stories to True. us. So ibig sabihin, kahit 50 years in existence ng CPP na yan, at more than 100,000 people had been killed, andun pa rin yung story at hindi nila nakakalimutan. I think ito yung weakness ng CPP ngayon. They thought na makakalimutan ng mga tao yung pinagagawa nila. But the stories that we have been hearing happened in the 1970s, 70s. 1980s, 1990s, and as recent as that, people do not forget. Yeah. Claro. May I also say, no, Sige, ma'am. just to close this, no, speaking about stories, there's a story that has never left me. We were on our way to the UN at that time with kisanamahan namin yung mga IPs so that they could report to the UN mismo about the atrocities of the CPP. And one night we were just having dinner with the IPs and one of them, si Asenad, no, was saying sumali siya sa Salugpungan Schools. And from the time he was 12 until he was 16, something like that, he was raped every night by two teachers of the Salugpungan. Grabe. And the next day, he would go to school at pinagtatawanan siya nung mga teachers na yon. Sabi niya, kagabi umiyak ka, di ba? Kagabi dumugo ka, di ba? And when he said this story, nakangiti siya. And as a doctor, it really made me so sad kasi it's a measure of your mental health, no, kapag ka if your psychological health, kapag ka hindi dapat nag-coordinated, dapat coordinate at appropriate yung facial expression mo sa sinasabi mo. Ang lungkot nung sinasabi niya pero nakangiti siya, 'di ba? So every night we would just listen to him, every night we would listen to him.
because for me, my feeling about all of this is grabe ang sugat na ginawa ng CPP, NPA, NDF sa ating mga katutubo. So I really want them to heal. I want us all to heal. So we would listen to Asenad every night until the night when he repeated that story and he started crying. So for me, that was it. Parang then there is, meron tayong tsansa na maghihilom tayo. Kasi naisip ko, paano ka maghihilom? Gabi-gabi, how many years no na ikaw ay ginahasa ng CPP, NPA, and the teacher mo pa, pagkatapos the following day, pagtatawanan ka pa at that age when you're formative, 'di ba? Teenager ka 'di ba? So, paano tayo maghihilom? Yun ang sagot natin. Ako ang sagot ko dito ngayon. Paano tayo maghihilom pag tayo ay nagsasalita at sinasabi natin sa kanila, tumigil na kayo dyan sa kape-presko ninyo at maghihilom tayo pag dinadala natin sila sa korte at nananalo tayo. Ayun. At hindi po titigil ang Pilipinas nating mahal. Kami nila Ma'am Lorraine at ni Atty. Busantog at ang mamamayang Pilipino na sisingilin natin ng katarungan at mananagot sila. Including po itong mga urban operatives na nagtatakip ng mga ganong kasaysayan ng panggagahasa at pang-aabuso sa mga libo-libong kabataan na mga katutubo at mga kabataang NPA na na-recruit at inaabuso mismo sa loob ng NPA na pinagtatakpan ng mga grupong Gabriela, Karapatan, Bayan, Bayan Muna, ACT, Kabataan Party, and the rest, kung kaya namin sila tinutumbok at tinutukoy. It's part of the process of exacting justice against them, pero kulang pa yun. Pupunuan natin yan ng katarungan ng mamamayan. Pwede dagdagan ko yung istorya ni Ma'am Lorraine about Asenad kasi I was given also the opportunity to prepare his judicial affidavit na ipapadala natin sa United Nations. Nagsisimula ng ganito mga lalaki si Asenad ay lalaki. Asenad, oo. Ang mga rapist niya ay mga lalaking Lalaki din CPP, NPA. At nagsisimula ng mga ganito, 12 years old, 13 years old sila mga ganito. Sa loob ng Salugpuan Schools, ang ipapakain lang sa'yo kamote buong araw. Pero kung gusto mo ng mas masarap na pagkain, matulog ka sa room ng teacher. Nila, na mga Communist Party members. Kung hindi ka matutulog doon, ang ipapakain sa'yo morning, afternoon, and then dinner will be kamote lamang. At ito'y That's how we testified, try to manipulate and coerce yung ating mga IP children. This has been validated. And the report was forwarded to United Nations as counter to yung sa statements nila against the At bilang abogado, isa ka sa nagproseso ng statement. Yes. At pag hindi natin nilabanan itong press con nila Sarate, ganyan na mangyayari ulit sa ating mga kapatid na katutubo. Ganyan na naman. At saka hindi yan isang beses, dalawa. Ito sa almost like everywhere you went, yan ang maririnig mo. Tama. Meron pang 8 years old na mga katutubo, 6, 7 na talagang ginagahasa ni Commander. Yes. No, so ito kung papabayaan natin at nanonood lang tayo dito ka na Sarate, despite the fact na alam na natin kung sino sila, Yeah. Okay. And yet, finally and yet, kinakanlong, pinupunduhan, kinakalinga, kinakaibigan, at kinakandong bilang mga kaibigang matalik ni Marcos Jr. at ng kanyang mga alipores like Martin Romualdez and Lisa Araneta at mga kasabwat nila. Itong mga taong binabanggit namin at ang mga organisasyon na ito ay bundat na bundat sa ilalim ng gobyernong ito. I just want to go ahead. italok yung kwento sa sexual abuses. Yeah. Because I also was given the opportunity to interview Ka-Ivy. Si Ivy, Yeah. sila Ka-Shane. Yes, Shane. And kung paano nila ikwento yung mga nangyayaring sexual abuses, mga rape ng mga recruited nila ng activist, no? To the point that one of them committed suicide. Kasi bakit ganito nangyayari sa loob ng samahan na supposedly is protector of the people and wala man lang accountability. So, yung sinasabi ng mga tao niyan that they are human rights defenders. And they cannot condemn and denounce them because they have principles. Lalatiguhin namin kayo. Lalatiguhin kayo ng mamamayan.